Ito ang Barangay District 1. Maunlad at patuloy na umuunlad sa paglipas ng panahon. Ang District 1 ay isa sa 3 mga nabuong distrito sa lungsod ng Cauayan. Ayon sa aming pagsasaliksik, walang opisyal na talaan ang natira ngayon tungkol sa kasaysayan ng lugar. Kung mayroon man, maaaring nasunog at nawasak ito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Gayunpaman, may mga naitagong piraso ng mga impormasyon kung kailan at paano naitatag ang barangay na ito. Naniniwala ang mga unang naninirahan sa Barangay District 1 na ang pangalan ay nagmula sa salitang Barangay Natividad bilang parangal kay Ginang Natividad de Guzman D. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging kilala bilang Barangay District 1. Ang orihinal na mga lider nito ay nagkaroon ng posisyon na Teniente del Barrio. Ang una sa kanila ay si Juan Fabrao at pinalitan ni na Restituto del Mendo at Mario Ebora. Sa pagpasa ng Local Government Code ng 1991, ang unang naihalal bilang barangay captain ay si Jacinto Pamitan na nagsilbi mula 1970 hanggang 1980. Ipinagdiriwang naman ng Barangay District 1 ang araw ng kanilang kapistahan tuwing ika-28 hanggang ika-29 ng Hunyo bilang parangal kay Ginang Natividad de Guzman D. Ngunit sa kabila ng malalim na kasaysayan at sa mabilis na pag-unlad at pagiging moderno ng barangay na ito, ano-ano nga ba ang mga bagay na nagbibigay ng kanilang sariling pagkakakilanlan? Kaya naman, ating silipin, damhin, at tikman ang kasaysayan ng Barangay District 1. Isang nakakamangha at nakakabusog na pagsilip sa kasaysayan ang naghihintay sa inyo, mga Cauayenyo. Good day, Philippines! Magandang araw! Lungsod ng Cauayan! Nagsamahan niyo kami sa klasin ng kasaysayan at ipinagmamalaki ng Barangay District 1. Kami ang inyong makakasama sa isang kapanapanabik na biyahe sa pagdiskubre sa isa sa mga yaman ng lungsod ng Cauayan. Higpitan ng kapit dahil ang ganda ng District 1 ay handa ng mag-upit. Sa aming paglalakbay dito sa Barangay District 1, una naming napansin ang iba't ibang tindahan ng mga bulaklak. Base sa lokasyon, ay nalaman naming malapit lamang ang sementeryo dito sa Barangay District 1. Naabutan namin si Tatay Lupi de los Santos na gumagawa ng iba't ibang flower arrangements dito sa kanilang pwesto. Ayon sa kanya, taong 2013 pa lamang nang magsimula silang itayo ang negosyong ito. Kung susumahin, 10 taon na mula nang magsimula at hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang kanilang negosyo. Dagdag pa niya, may iba't ibang sangay na rin ang kanilang flower shop sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Sa kabilang banda ay may isa pa kaming nakilalang owner ng isang flower shop. Kung sino siya, ating alamin. So, kasama po natin ngayon ang mga nagbabaitang owners ng flower shop po dito sa Barangay District 1. Ano bang pangalan nila? Teresita Magaro. Si Ate Teresita Magalo ang kasama po natin ngayon sa ating vlog na owner po nitong flower shop dito po sa Barangay District 1, Cauayan. Ika nga nila, ang bulaklak ay simbolo ng kagandahan. Kaya naman, Beshi kong walang jowa dyan, bili na kayo ng bulaklak dito sa TNM Flower Shop. Dito lang yan sa Barangay District 1. Nagugutom na ako. Wait! You know, Asian Lowy House! mula sa nagagandahang mga bulaklak, ay sunod naman kaming napadpad sa isang kilalang Lomi House dito sa Barangay District 1. Ngunit sa likod ng pagiging sikat ng Lomi House na ito, ano nga ba ang kanilang makasaysayang kwento? Handa ka na bang alamin? Dito ay nakilala namin si Tatay Asyong, ang may-ari ng sikat na Lomi House na ito na siya mismong nagluluto ng kanilang ipinagmamalaking Lomi. So kasama natin dito si Tatay, ang kanilang cook. So, Tay, magandang hapon po.
So, pwede po ba namin kayong tanungin kung kailan po nagsimula itong Lomi House ninyo? 2015. So, 2015 po sila nagsimula, so medyo matagal-tagal na rin po. So, paano po nagsimula itong Lomi House nyo? Dati karinderya, dati karinderya. Tapos nagtip ako ng nomer. Dati 3 kilo lang naubos ko isang araw. Hanggang sa nagtsaga-tsaga ako, umabot ng 80 kilos sa isang araw. Hanggang sa nag-pandemic, umaba na umaba. Atin ngang napakinggan ang kwento ni Tatay Asyong. Sinong mag-aakalang sa halagang 45 pesos ay makabibili ka na ng isang order ng lomi na hitik sa toppings. Yun na nga, ginutom kami at lalo na itong kasama namin. Sa aming paglilibot dito sa District 1, napadpad kami sa isang sikat na lomihan. Ito ay ang Asyong Lomi House. Yun guys, kakain muna kami. Bye! Guys, tapos na kaming kumain. Talaga namang napakasulit at napakamura. Ayan. Bye! So, ngayon naman ay lilipad ang aming team patungong India! Charot! Andito pa rin tayo ngayon sa Barangay District 1 kung saan matatagpuan ang isa sa mga pinakadinarayong kainan dito sa lungsod ng Kawayan. Ito ang authentic street food of India. So ngayon, hindi natin kapalan kasi hindi matikman ang kanilang the best seller which is the Pani Puri sa halagang 50 pesos. Ano nga ba ang Pani Puri? Ang Pani Puri ay isang sikat na street food sa India. Ang deep-fried wheat bread bilang base nito o mas kilala sa tawag na puri ang pinaglalagyan ng iba pa nitong mga flavors tulad na lamang ng mashed potatoes, ang pampalasa nila na tinatawag nilang masala, sweet peas, and chutneys. For final touch, nilalagyan ng tamarind water ang pani puri bago kainin. Ang tanong, matatawag kaya nating authentic street food ang pani puri kung hindi ito kinamay? Ano sa tingin nyo mga kawayenyo? Tikman na natin! So guys, marami akong flavors na nalalasakan sa video na bago lang sa aking panlasa. So, kakaiba talaga ang street food ng India. Kaya naman, kahit hindi ka na lumipad patungo sa bansa nila, ay dito mo lang mahanap ang kanilang authentic street food dito sa District 1 sa lungsod ng Kawayan. Sa aming patuloy na paglalakbay dito sa Barangay District 1, nakilala namin si Nanay Jennifer, isang residente at 4 na dekada nang nakatira sa lugar na ito. Sa tagal ng panahon na nanirahan si Nanay Jennifer sa lugar na ito, ano kaya ang baon niyang kwento sa pagbabagong naganap sa barangay na ito? Saksi po ba kayo sa pag-unlad ng barangay na ito? Oo naman. May mga bagay, ay may marami namang pagbabago, marami ng mga structures, mga establishments na naipatayo. Tapos itong lugar dito sa atin, dati to, puro talahiban lang, puro damo-damo. Ngayon, marami ng mga bahay-bahay. Base sa narinig nating kwento ni Nanay Jennifer, tunay ngang ang lipunan ay isang buhay na organism. Ito ay patuloy na kumikilos at nagbabago. Tulad na lamang ng Barangay District 1 na sa paglipas ng panahon, sumasabay ito sa agos ng pagbabago. Pagbabago na nagbibigay ng magandang dulot sa mga taong naninirahan dito. At dyan nga nagtatapos ang ating pagtuklas sa gandang mayroon ang Barangay District 1 dito sa lungsod ng Kawayan. Hanggang sa muli, paalam!